Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito tayo sa may ibang lugar to, barangay to. Muson. Ulyanin na talaga. Para mag-update kasi may mga kaibigan tayo nag-request na mag-update sa pabahay ng gobyerno na 3 palapag dito sa may bandang Muson. No? Yung isa kasi sa may Malaini, yung Golden Sunrise, ito ay South Sabana. Okay? South Sabana. So ayan na siya. Oh. Tapos ito nilinis na, pinatag na yung last time na nag-update tayo dito. Napakasukal pa nitong lugar na to ngayon. Kikita nyo, malinis na tapos binalukuran na. Kaso nga lang, mukhang hindi sa part ng property ng gobyerno ng pabahay. Kasi makikita nyo may bakod din doon sa dulo. Tapos yung mga building na yan, ayun na yung 3 palapag na pabahay ng gobyerno. So dalawang tinatayong pabahay ng gobyerno na 3 palapag. So isa yung dito sa may Golden Sunrise, sa may Malainin Bago, tapos ito sa may, kung di ako nagkakamali, Muson, yung South Sabana, no? Barangay Muson. Pero South Sabana, dito sa bayan ng Naik, Cavite, no? So ayan yan. Kikita natin yung isa na yun, no? Halos finished product na. Lipat na nga natin yung camera natin, i-zoom natin para makita nyo ng malapitan. So ayan, no? Parang 4 na building na rin na yung halos tapos na. So zoom out tuloy yun. So zoom in natin. Ayan, no? So yung isang building na yun halos tapos na. Tapos yung mga katabi niyan sa likod, alam ko may dalawa yan kasi nakapasok na tayo dito once. No? May dalawa din. Tapos makikita rin natin may mga tangki na ng, ayun, no? Tangki na ng tubig sa taas. O ayan, no? Wow, ayos, ah. May tangki ng tubig. Ang galing, oh. Ayun, no? Kikita nyo yung kulay puti na yan sa tuktok. So ayun ay halos finished product na. Tapos makikita nyo yung poste na naman. Tinatayo naman yung panibagong poste. Tapos meron ng mga ang tawag dito, poste ng kuryente, no? Ayan, no? Nakikita nyo ba? Ayan, no? Galing. So dapat ganyan, di ba? Sabay yung pagtayo ng poste ng Meralco sa kuryente bago matapos. Hindi yung tapos na, saka magtatayo ng kuryente, tapos may mga nilipat na, saka maglalagay pa lang ng mga poste para sa kuryente. So ito pa yung isa, halos malapit na matapos to. So ito yung backside, no? Malapit to sa highway. Zoom out natin, tapos pakita ko sa inyo yung highway. Zoom in pala yun. Iikot ko yung camera, yan, no? So ito lang yung highway. Yan, no? Kung titingnan nyo, parang napakalayo. Pero ang lapit lang yan dito. So kung ito magkakaroon talaga ng daan papunta doon sa mga pabahay, malapit lang. Pero may main entrance yan doon sa kabilang side. 'Di ba? Nakakatuwa, no? Halos ang bilis ng development ng mga tatlong palapag na pabahay ng gobyerno ginagawa dito sa Naik, Cavite. Ayan, no? Wow, ganda. Tapos ito yung isang malaking chapel. So kung kayo Holy Trinity Bible Church, isa kayo sa miyembro, ayan lang yung chapel na ninyo. Kung isa kayo sa marerelocate dito sa 3 palapag na pabahay. Okay? Lipat tayo sa kabila naman. Ayan siya. Ito kaya, ano kayong gagawin dito, no? Lalaman natin yan pagdating ng araw. Tapos ito lang yung highway. Usually, magandang pabahay ito kasi walking distance lang, highway ka na. So hindi mo na kailangan mag-tricycle. So makakalis ka, no? Kung pupunta ka ng Manila. Ayun, no? Kaya gagawin din dito sa na to. What pa kaya ito ng pabahay ng property ng para sa pabahay kasi yun, no? Dire-diretso, walang bakod doon. So malalaman natin yan pagdating na pa ng araw. Okay, so ito na yung tawag dito, main entrance ito. So ito yung South Sabana. Dito may ginagawa na rin, oh. May mga poste na, oh.
Yun, no? May mga poste na, may mga bakal na. So, ito yung design nila. Kaya naman dito sa, ano na to, meron silang layout design na parang nakatarpaulin. Kaya kahit hindi pa tapos yung ano, magkakaroon ka talaga ng idea kung gaano kaganda yung tawag dito, yung pabahay na to. So ganyan yung magiging itsura niya pagka finished product na. Tapos, siyempre, yung magano kayo, magtatanong kayo yung pinakadaanan para doon sa mga tawag dito, PWD. So may mga rampa naman, ayan o, kabila. Okay, so napakagaling nga talaga. So ayun, mga poste na oh. Kikita nyo ba? Ayun oh. So nakita natin parang apat na building na yung halos finished product na. So ganyan, pagka side view naman, ito naman itsura oh. Ganda, di ba? Ito yung lugar niya. So napaka-busy na rin dito kasi napakadami ng tao dito. Ang dami ng mga na-relocate dito. Galing sa mga iba. Hindi dito sa Sabana kasi ang daming mga pabahay dito, no? From Quezon City, Manila, Parañaque, Pasay, ang dami. So ito na yung main entrance. So ito yung isa sa parang pinaka first class na entrance nitong pabahay ng gobyerno. Ito yung South Sabana. Actually, tuwan-tuwa ako dito sa main entrance nila kasi napakaganda, napakayayamanin talaga. At dito makikita natin na ano. Tapos kumpleto, may CR, no? Shoutout kay Kuya. Ayun dito. Ay ito, CR to sa main entrance tapos yun yung pangalan, no? At ito yung pinaka tangke ng tubig at dito makikita natin halos ang dami na talagang kumbaga ang laki na ng pinagbago, ang dami ng mga nagawa. Like yung mga building na yan, to halos tapos na. Tapos yung isang building doon sa kabilang side nito, halos tapos na. Tapos itong isang building na to, halos finished product na rin. Diba? At makikita rin natin na may tangki ng tubig sa taas. Oh. Ang galing, di ba? Okay, i-zoom in nga natin. So, oops, lumalayo. At yun nga pala, ayan, oh, may mga poste na ng sa kuryente. Kaya halos kumpleto sa Ricardos na. Ayan siya. Ito yung sa main entrance. So ito yung pinakaharap niya. So yung makikita nyo halos gawa na yung building na to. Tapos yung katabi niyan halos gawa na din. Ito yung nandoon sa kabilang side. Ito yan. Tapos yung katabi niyan sa likod halos gawa na din. Tapos sa likod naman nito, makikita nyo yung ano, yung sa hagdan para sa PWD. Ang ganda ng design, no? Parang nag-X type siya. Kikita nyo ba? Ayan, no? Tapos ito ginagawa na rin at meron na naman panibago, ayan. At makikita nyo dito lang sa harap, may mga poste na, napakaraming poste. No? Parang ito yung isang block, itong block na to. Tapos isang block doon, halos hinihintay na din lang para tayo ng poste parang katulad nun, no? Diba? O i-zoom out natin para makita nyo. Nasa interest lang tayo kasi bawal pumasok. Hindi tayo nakapagpaalam eh. So, ayan siya. So ito yung main entrance. Pero kung magkakaroon pa rin ng side entrance dun sa kabila, yung unang video natin, magaling din. Tapos ito meron na rin naman na oh. Ayan oh. May mga poste na rin to. Para siyang facilities, no? Parang hindi natin alam kung court ito. Alam nyo, maganda talaga yung design nitong tatlong palapag na pabahay, itong South Sabana kasi kumpleto siya. May playground, may basketball court. The same time, sa laki nitong pabahay na to, kung gusto nyo mag-jogging, well, dito sa loob lang, solve na kayo. Ganyan sa kalaki, ganyan sa kalapad. Diba? Ayan, no?
tuloy-tuloy pa rin naman yung paggagawa, no? Pagko-construct nila ng mga pabahay. Hindi lang natin alam kung ililipat na kayo, kumbaga gagawin na yung lugar ninyo, ililipat na kayo dito kahit ginagawa pa yung iba pang mga building. So malalaman ninyo yan natin pagdating ng araw kung natapos na yung, kumbaga, yung iba, tapos gagawin na yung lugar ninyo para doon sa government's project kung ililipat na kayo dito. Diba? So ayun, may tangki na ng tubig din kumpleto. Halos parang sa isang building may 2 tangki ng tubig. Diba? Hindi magiging problema yung tubig para dun sa mga marerelocate. Ang galing, ang ganda. Kumbaga, paglipat nyo dito, 100% meron na kagad kuryente, tubig, hindi na kayo problema kasi nga ayun, may tangki na ng tubig. Ibig sabihin, talagang naka-program, no? Kumbaga, ginagawa ng maayos talaga. So yung design, yung plan talaga, ini-execute po talaga nila ng mabuti, ng maayos. So ito parang tingin ko dito basketball court to oh. Ang ganda, galing. Tingin ko lang baka nag-assume lang ako. So lipat tayo sa kabilang side Lipat tayo sa kabilang side. Wait lang ha. So yan yung pangalan niya, ito yung lugar niya. Ito yung tangke. Pagka nakita nyo, kung halimbawa papasyal kayo, pagka nakita nyo na yung tangke, pagdating nyo ng bayan ng Naik, dire-diretso lang kayo, sabihin nyo lang Flying B. Napakalapit nyo na po yan dito. So ito yung pinaka-guard house. Tapos sa may guard house, may CR, women and men. So ito naman yung kabilang side. Ito na siya, oh. Diba? Ganda. Kaya, tapos entrance pa lang, oh. Makikita nyo na napakaayos na. Istorbata tayo sa kabila. Ayan, para makita nyo rin yung kabilang side naman niya. Napakalapad niya. Sa likod nito, ang dami ng mga inayos. Ang dami ng development din. Kung nakita nyo yung video natin doon kanina sa kabila, makikita natin napakalaki na ng pinagbago. So, halos ayun, finished product na. Kung nakita nyo rin yung design doon sa tarpaulin, makikita nyo talagang yayamanin talaga pagka natira na kayo dito. Pagiging yayamanin na talaga hindi dating ninyo. Ayun yung isa sa mga para nakaka-proud din. At itong mga pabahay ng gobyerno sa ngayon, makikita nating talagang inaayos, no? Especially dito sa itong South Sabana, napaka-approachable din ng developer, nakakatuwa, and then yung mga gwardiya din, napaka-friendly po nila, kaya nakaka-inspire at parang very open sila, no? Napaka-open-minded nila, no? Hindi nila kailangan, napaka-transparent nila na kailangan mong pagbawalan at ito naman ay proyekto ng gobyerno, so dapat malaman ng mga possible na mga beneficiary na kung gaano kaganda, anong itsura ng mga pabahay, na pagdating ng araw, magiging tahanan po nila permanently. Hindi yung parang ipinagdadamot natin na makita, no, ng mga possible beneficiary yung mga magiging bahay nila, no, o yung mga pabahay ng gobyerno. Kasi proyekto ito ng gobyerno, hindi ito private. So karapatan lang ng mga mamamayan na malaman, na makita, lalong-lalo na doon sa mga matitira, no, sa mga pabahay ng gobyerno na katulad nito, na magkaroon sila ng idea para man sa ganun, hindi na sila magdili-dali, no, na makita nilang ganito kaganda yung malilipatan nila. Although, ang isang pinaka-problem lang talaga dito sa bayan ng Naik, yung hanap buhay. So later on, pagka dumami na yung tao, so part naman yan kasi ng pag-unlad ng isang bayan. Pagka dumami na yung populasyon, marami magtatayo ng negosyo, so magkikreate ng trabaho. Kung marami ng tao, may mga business na magtatayo, unti-unti sambat mapupunta. Magiging tulad na rin ng ibang mga bayan na nagiging city, dumadami na yung mga posibleng negosyo o possibilities. So ito yung lugar. So ika nga, patient lang. Paunti-unti maayos at madidevelop naman yung isang bayan, di ba? Makikita natin. Okay? So yun lang, shout out sa developer, lalong-laro na kay Sir Arvicenia. So nagpapasalamat po ako sa inyo dahil minsan in-invite niyo ako na makunan natin
yung buong loob. So hopefully next time makapagpaalam po ako sa inyo para pakita na natin yung kung ano na yung development na malapitan, no, ng mga pabahay. Pero sa ngayon, ito pa lang yung sis. Kumusta? Parang hindi ako nakasagot kagad kasi kinikilala kita eh. Uy, kasama ko kayo sa video ko. Nandiyan si Commander eh. At ayun, sana ba ako? Napakapalad natin kasi yung developer nito talagang in-invite tayo na makunan. So yun yung dapat yung mga ganung klaseng mga developer o contractor, no? Yung mga nakakakuha ng mga proyekto ng gobyerno kasi napaka-open nila na ipakita sa atin, no, yung mga ginagawa nila para sa gobyerno. Dapat ganun, tularan dapat lahat, napaka-transparent kasi pinakikita ho nila lahat. 'Di ba? Okay, so yun yung update natin dito sa may South Sabana. So, hindi lang natin alam kung kailan kayo malilipat. So, depende dyan sa lugar ninyo kung ililipat na kayo. Kung yung tahanan ninyo idinidemolish na 100% kahit ginagawa pa yung ibang mga building nito, no? Baka ilipat na rin kayo dito. Kasi very urgent na yun, di ba? Kasi siguro bibigyan na lang kayo ng daan. Kasi kung kailan kailangan na talaga. Kasi mahirap yun, no? Dinimolish na kayo, hindi pa kayo na ililipat dito. Baka magkalimutan. So make sure sa inyo, shoutout sa inyo kasi baka ganun ang mangyari. Magkalimutan na kahit kayo na yung nakapangalan dito, na-demolish na yung lugar ninyo tapos hindi pa kayo na-relocate dito. So makalipas ng ilang years, hindi pa rin kayo na-relocate dito. Baka bukas makalawa, hindi na kayo yung mga mailipat, no? O maging beneficiary nito. Make sure nyo lang po mga kapatid, mga kaibigan, no, na talagang dinimolish na yung bahay ninyo, na kayo na po, no, yung ma-relocate dito sa mga pabahay. No? Kasi may mga incident na sa mga pabahay ng gobyerno, kumbaga sila na yung possible beneficiary doon, ang tagal nilang hindi na-relocate, hindi natin alam kung ano yung naging problema. At yun, kumbaga merong ibang tumira o naitira o napalipat o naging beneficiary doon sa possible na maging bahay nila. So ayaw ko namang mangyari po yun sa inyo. Well, kung sa inyo po yan, kung ayaw ho ninyo na ma-relocate sa mga pabahay ng gobyerno katulad po dito, pero ako, kung napanood nyo yung unang video natin dito sa South Sabana, nakapasok tayo dito, na videohan natin yung loob, no, ng isang unit. Actually, ang laki ng unit, may 2 room, isang master bedroom, tapos yung isa naman para doon sa anak ninyo. So, parang mga ilang square meter din, no? Yung laki nung para sa mga anak ko ninyo. Tapos yung sa master bedroom, napakalaki rin. Parang kung nasa Manila kayo, mangungupahan kayo ng 4,000, 5,000 a month na kwarto. Parang ganun yung isang kwarto dito sa isang unit na rito. And then 2 kwarto yun. Tapos pagpasok mo, meron na siyang parang pinakasala. Hindi ganun kaano. Pero kung i-compare din natin sa mga studio type na condominium, hindi hamak na mas kumpleto ito. Kasi pagpasok mo yung sala, tapos yung side niya may 2 room, no, hinati. Tapos yung CR na complete gamit na, naka-tiles na siya, tapos may shower, may faucet. So siyempre may inodoro complete kung ano yung kailangan sa CR. So complete na siya. Tapos yung kabilang side niya, yun yung pinaka-washing area, no, yung labahan. So bahala kayo diskarte kasi kung may idea kayo sa mga studio type ng condominium, napakaganda, no? Mas hindi hamak na, kumbaga, papatalo yung mga isang unit nito. Tapos may ganito ka pang lugar. So kung medyo nature lover ka, so bakit hindi? Diba? Kikita nyo paligid na yan, no? Kung gaano kaganda. Isang sariwang hangin, no? Hindi katulad sa Manila na very polluted na kasi lahat na lang mga sasakyan, ano ng mga busina ng mga sasakyan dito,
medyo marerelax yung air drums natin. Napaka peaceful, no? At yung huni ng mga ibon, tapos meron kayong isang magandang tahanan. Although, wag na muna natin problemahin yung magiging hanap buhay natin. Kasi kung may hanap buhay naman kasi Manila, dilumuwas na lang ng Manila, magtiyaga na lang, at least meron kayong isang maayos, magandang bahay na talagang magiging inyo. At the same time, hindi na kayo magagamba na pagdating ng araw, i-demolish na kayo. Ito hindi. Lifetime na po ito na magiging bahay ninyo. Okay? So, ayun lang yung update natin dito sa May South Sabana. Maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. So, sana hopefully, pagdating ng mga araw, makapagpaalam ulit tayo kay Sir sa developer, no? Nitong pabahay ng gobyerno. At napakabait naman po talaga ni Sir RB Senya kasi napaka-open niya, napaka-transparent niya kasi once na-invite niya na tayo, kumbaga pinayagan niya na tayo. So ngayon kasi nahihiya pa ako na magpaalam sa kanila. Tinatablan pa ako ng hiya. Okay? So susunod, try natin uli na makapagpaalam kay Sir para makita natin na malapitan na yung development na yung mga nagawa na. And then syempre shoutout din sa mga gwardiya kasi napaka mabait po nila. Napaka ano ho nila i-approach, no? Hindi tayo may ilang ni-approach po yung mga gwardiya na magpaalam sa kanila kung pwedeng makapag-video kahit dito sa harapan. So, talagang hindi naman sila nagdidili-dali din na magsabing hindi pwede. Unlike dun sa iba, hindi ko alam bakit. Okay, so go na tayo. Maraming salamat po sa inyo.